8 taon akong naging anino sa tagumpay ni Marco. Tinitiis ang hapdi ng pagod para sa kanyang pangarap. Pero sa isang gabi, ang lahat ng sakripisyo ko ay tinapon niya na parang basahan. Nakita ko silang naglalaro ng apoy sa sarili naming kama habang ako ay itinaboy na parang pulubi sa gitna ng ulan. Akala nila ay tapos na ako, pero hindi nila alam ang bawat luhang pumatak ay nagpatigas sa aking kalooban. Sino nga ba ang huling tatawa kapag ang isang inaping asawa ay nagsimula ng bumangon? Handa na ba silang mawala ang lahat? Huwag kang mag-alala, Carissa mahal. Konting tiis na lang. Pirma na lang niya ang kailangan ko sa mga papeles ng Ramos Textiles at pagkatapos noon, itatapon ko na ang basahang yan. Sino ba naman ang gaganahan sa isang babaeng palaging amoy bawang at may mga kamay na kasingaspang ng papel de liha? Tumigil ang mundo ko sa mga katitikan na yon. Nakatayo ako sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng aming silid, bit-bit ang isang tray ng mainit na tinola. Ang paboritong ulam ni Marco na maingat kong niluto sa loob ng 3 oras. Sa tabi ng mangkok ay naroon ang isang maliit na kahon ng relo. Isang regalo na pinag-ipunan ko ng halos 6 na buwan mula sa aking maliit na allowance. Gusto ko sanang isurpresa siya para sa aming 8th anibersaryo. Ngunit tila ako ang nakatanggap ng sorpresang hinding-hindi ko malilimutan. Narinig ko ang maharot na tawa ng isang babae sa kabilang linya ng telepono. Ang bawat hagik-hik niya ay parang kutsilyong pilit na ibinabaon sa aking dibdib. Ang lalaking pinaglaanan ko ng aking kabataan. Ang lalaking tinulungan kong umakyat mula sa putikan hanggang sa maging CEO ng kumpanyang itinatag ng aking ama ay tinatawag na lamang akong basahan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Ang tray na hawak ko ay tila bumigat ng 100 kilo. Ang usok mula sa tinola ay dahan-dahang humahapdi sa aking mga mata. O baka dahil lang ito sa mga luhang pilit kong ibinabaon sa loob ng aking kalooban. Tiningnan ko ang aking sariling mga kamay, mga daliring puno ng peklat mula sa mga aksidente sa paghahabi, mga kalyong nabuo dahil sa pag-aasikaso sa lahat ng pangangailangan niya para lang makapag-focus siya sa negosyo. Heto pala ang halaga ng lahat ng yun sa kanya. Isang papel de liha, isang bagay na ginagamit para kuminis ang iba at pagkatapos ay itinatapon na lang sa basura. Walang anuman ang lumabas sa aking bibig. Wala akong lakas para sumigaw o ihagis ang tray sa kanyang mukha. Ang tanging naramdaman ko ay ang unti-unting paglamig ng aking katawan kahit na ang hawak ko ay mainit na sabaw. Ang bawat tibok ng puso ko ay naging mabagal at masakit, na para bang bawat pintig ay pilit na dinudurog ang natitira kong dignidad. Dahan-dahan, nang hindi gumagawa ng kahit anong ingay, ay ibinaba ko ang tray sa maliit na lamesa sa pasilyo. Ang kahon ng relo ay iniwan ko doon, isang saksi sa aking pagkapahiya. Tumalikod ako at naglakad palayo sa pinto. Bit-bit ang isang bigat na hindi kayang dalhin ng kahit sinong asawa. Sa bawat hakbang ko sa makinis na sahig ng mansyong ito, nararamdaman ko ang bawat sakripisyong ginawa ko para sa kanya. Ibinenta ko ang aking mga alahas para may puhunan siya sa unang kontrata. Tumigil ako sa pag-aaral para suportahan ang kanyang ambisyon. At sa huli, ang lahat ng yon ay nauwi lang sa isang pangungutya. Pumasok ako sa banyo sa ibaba at doon, sa harap ng malaking salamin, ay tiningnan ko ang aking sarili. Sino nga ba ang babaeng ito? Ang babaeng matanda na tignan kaysa sa kanyang edad, ang babaeng nakakalimutan nang bumili ng bagong damit para lang may maipambayad sa mga utang ng kumpanya noong nakaraang taon. Hinawakan ko ang aking pisngi at doon ko naramdaman ang lamig ng aking sariling balat. Sa loob ng 8 taon, naging anino lang ako sa kanyang tagumpay. Akala ko, sapat na ang pagmamahal at pagtitiis para manatili ang isang tahanan. Akala ko, ang katapatan ay may katumbas na pagpapahalaga. Ngunit mali pala ako.
Sa mundong binuo ko para sa amin, ako lang pala ang tapat at ako lang din pala ang nag-iisa. Habang naririnig ko ang yabag ng kanyang mga paa na papalapit sa hagdan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan, mas masakit pa sa anumang sampal na maaari kong matanggap. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa bawat luhang itinago ko para lang makita siyang nakangiti. Bakit ako pa ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat ng aking inihabi? Pirmahan mo na ito, Maribel. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at huwag mo na ring sayangin ang oras ko. Ang malamig na boses ni Marco ang sumalubong sa akin pagbaba ko ng hagdan. Hawak niya ang ilang piraso ng papel na alam kong magtatapos sa huling alaala ng aking ama, ang karapatan ko sa Ramos Textiles. Nakatayo siya sa paanan ng mga dambuhalang hagdanan na gawa sa Nara, ang hagdanang naging saksi sa bawat ngiti at luha ng aming pamilya. Ngunit ngayon ay tila naging isang matayog na pader na naghihiwalay sa amin. Tiningnan ko ang mga papel, pagkatapos ay ang lalaking nasa harap ko. Hindi ko makilala ang mukhang ito. Nasaan na ang Marco na nangako sa akin sa ilalim ng puno ng mangga na hinding-hindi niya ako papabayaan? Nasaan na ang lalaking umiyak sa tuwa nung unang beses kaming nagkaroon ng sariling bahay? Ang kaharap ko ngayon ay isang estranghero na may mga matang kasing lamig ng yelo at pusong tila naging bato na sa sobrang ambisyon. Marco, huling hiling na ito ni Papa sa akin. Ito na lang ang natitira sa alaala niya. Paano mo nasasabing wala na akong silbi rito? Ang boses ko ay halos pabulong na lang dahil sa bigat ng emosyon. Humakbang ako pababa. Sinusubukang abutin ang kanyang kamay. Ngunit mabilis niya itong iniwas na para bang may nakakahawang sakit ako. Ang tatay mo ay matagal nang wala. At ang kumpanyang yan, ako ang nagpalaki niyan. Ako ang nagpuyat. Ako ang humarap sa mga kliyente. Habang ikaw ay nagkukulong lang dito sa bahay at nagluluto ng mga pagkaing wala namang saysay. Bawat salita niya ay parang latay sa aking balat. Ang pagmamaliit niya sa aking mga sakripisyo ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sa gitna ng aming pagtatalo, lumitaw si Carissa sa likuran niya. Suot niya ang isang pulang bestido na sobrang ikli at ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay agad na pumatay sa bango ng mga bulaklak sa aming sala. Ngumiti siya sa akin, isang ngangiting puno ng pait at pananalo. Sige na, Maribel, pirmahan mo na. Para naman makabili ka na ng mga bagong damit mo. Masyado ka ng mukhang katulong sa bahay na ito. Wika ni Carissa habang hinahawakan ang braso ni Marco. Doon ay tila may sumabog sa loob ko. Ang lahat ng pagtitiis ko sa loob ng 8 taon ay biglang nag-apoy. Hindi ko pipirmahan ang kamatayan ng dangal ng pamilya ko para lang sa inyong dalawa. Sigaw ko. Sinubukan kong agawin ang mga papel mula sa kamay ni Marco. Nagkaroon ng mabilis na pag-aagawan. Naramdaman ko ang marahas na pagtulak ni Marco sa aking mga balikat. Sa isang sandali, nawala ang lupa sa aking mga paa. Ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Naramdaman ko ang bawat baitang ng hagdan na tumatama sa aking likod, sa aking ulo, sa aking buong pagkatao. Walang tunog na lumabas sa aking bibig. Tanging ang hangin na biglang nawala sa aking mga baga. Ang huling nakita ko, bago magdilim ang lahat, ay ang mukha ni Marco na nakatingin sa akin mula sa itaas ng hagdan. Walang takot sa kanyang mga mata, walang pag-aalala, tanging inis at pagmamadali na tila isa lamang akong sagabal na sa wakas ay naalis na sa kanyang daan. Nagising ako sa isang puting silid na amoy gamot at kalungkutan. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang tunog ng mga makina sa paligid. Sinubukan kong igalaw ang aking mga kamay at dahan-dahan itong sumunod. Ngunit nang subukan kong igalaw ang aking mga binti, ang tanging naramdaman ko ay ang nakabibinging katahimikan. Walang anuman. Wala akong maramdaman mula sa aking balakang pababa. Bumukas ang pinto at pumasok si Carissa, bitbit ang isang asul na folder.
Wala si Marco. Kahit sa sandaling ito, hindi niya man lang magawang harapin ang bunga ng kanyang ginawa. Gising ka na pala, sabi ni Carissa habang inilalapag ang folder sa ibabaw ng aking tiyan. Huwag ka nang magtangkang bumangon, sabi ng doktor. Baka hindi mo na magagawa yon kahit kailan. Sayang naman, wala ka ng silbi, pilay ka pa. Binuksan niya ang folder. Doon ko nakita ang mga salitang dumurog sa huling hibla ng aking pag-asa. Annulment papers. Pinirmahan na yan ni Marco. Ikaw na lang ang kulang. At huwag kang mag-alala. Kinuha na rin namin ang lahat ng gamit mo sa mansyon. Itinabi ko na sa labas. Baka kasi kailanganin mo na ang mga yon sa lansangan. Tumingin ako sa kisame. Ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong mula sa gilid ng aking mga mata patungo sa aking mga tainga. Ang bawat salita ni Carissa ay parang mga pako na ibinabaon sa aking kabaong. Nawala na ang aking asawa, nawala na ang aking kumpanya, at ngayon, pati ang kakayahang tumayo sa sariling mga paa ay kinuha na rin sa akin. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos kong ibigay ang lahat, pagkatapos kong maging hagdan para maabot niya ang langit, ako ba ang kailangang mabulok sa lupa? Sa gitna ng kadiliman ng aking isipan, isang tanong ang pilit na humihingi ng sagot. Kung ang mga binti ko ay hindi na makalakad, paano ko hahabulin ang katarungang ninakaw nila sa akin? Walang mas masakit pa sa pakiramdam na maging banyaga sa sarili mong tahanan. Habang itinutulak ko ang mga gulong ng aking wheelchair, papasok sa tarangkahan ng aming mansyon, ang bawat pag-ikot nito ay tila nagpapabigat sa aking dibdib. Ang dati rating hardin na punong-puno ng mga rosas na ako mismo ang nagtanim, ay tila naging isang masukal na gubat ng pait at pagsisisi. Ngunit bago pa man ako makarating sa pintuan, napatigil ako. Doon, sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, ay nakatambak ang ilang itim na plastic bag. Ang ilan sa mga ito ay punit na, at lumarang sa semento ang aking mga lumang bestido, ang aking mga paboritong libro, at ang mga litrato ng aking namayapang mga magulang. Ano ito? Ang tanging na ibulalas ko habang nangangatog ang aking mga kamay. Bumukas ang malaking pintuan ng mansyon at lumabas si Carissa. Suot ang isa sa aking mga mamahaling sutla na gown. Isang regalo ni Papa sa akin noong kaarawan ko. Hawak niya ang isang baso ng alak at ang kanyang mga mata ay nanunuya habang nakatingin sa akin mula sa itaas. Oh, nandito na pala ang ating bida. Bakit hindi ka pa pumasok? Ay, o nga pala, hindi mo na pala kayang maglakad. Sabi niya sabay tawa ng malakas. Iyan ang mga basura mo, Maribel. Itinapon ko na dahil sumisikip ang bahay. Masyado kasing amoy luma, amoy talunan. Sa likuran niya, lumitaw si Marco. Hindi man lang niya ako tinignan sa mga mata. Nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang mamahaling relo. Ang relong ako ang bumili, gamit ang aking unang sahod sa kumpanya. Marco, bakit niyo ginagawa ito? Bahay ko ito. Bahay ito ni Papa. Sigaw ko, ngunit ang boses ko ay nanginginig. Sa halos hindi ko mapigil na iyak. Wala ka ng bahay dito, Maribel. Ang kumpanya, ang lupang ito, pati ang bawat hibla ng kurtina sa loob, ay nasa pangalan ko na. Pinirmahan mo ang mga papeles bago ka dinala sa ospital. Hindi mo ba natatandaan? O baka pati ang utak mo ay napilay na rin? Ang malamig na sagot ni Marco. Lumapit sa akin si Manang Rosa, ang matandang katulong na nag-alaga sa akin simula bata pa ako. May hawak siyang isang basang-basahan at pilit na tinatago ang kanyang pag-iyak. Lumuhod siya sa tabi ko at hinawakan ang aking kamay. Anak, pasensya na. Wala akong magawa. Bulong niya. Sa gitna ng mga nakakalat na gamit, may nakita akong isang piraso ng tela. Ito ang huling hinabi ni Papa bago siya pumanaw. Isang disenyo ng mga ulap at bituin na sumisimbolo sa pangarap niya para sa akin. Marumi na ito, natapakan ng kung sinong walang puso, at nabasa ng tumapong alak mula sa baso ni Carissa. Kinuha ko ito
at niyakap ng mahigpit. Doon, sa gitna ng kalsada, habang nakaupo sa wheelchair at napapaligiran ng sarili kong mga basura, naramdaman ko ang pinakamatinding hapdi na maaring maranasan ng isang tao. Tignan mo siya, Marco. Para siyang reyna ng mga basura. Pangungutya ni Carissa habang itinuturo ako. Tumalikod si Marco at pumasok sa loob. Ngunit bago siya tuluyang makapasok, narinig ko ang kanyang huling utos. Manang Rosa, ihanda mo ang mga gamit niya. Bukas na bukas din, may darating na sasakyan para dalhin siya sa isang home for the aged sa probinsya. Hindi ko na kailangan ng isang baldado rito na magpapadilim lang ng araw ko. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, na tila isang huling hatol sa aking buhay. Napatingin ako sa telang hawak ko. Sa kabila ng dumi at amoy ng alak, naroon pa rin ang tibay ng mga hibla nito. Napakuyom ang aking mga palad. Sige, itapon niyo ako. Yurakan niyo ang dangal ko. Pero tandaan niyo ito. Ang telang ramos ay kilala sa pagiging matibay. Kahit gaano karaming beses niyo itong labhan o itapon, hindi ito basta-basta napupunit. Bakit tila natakot si Carissa nang makita niyang hawak ko ang telang ito? Bakit biglang nagbago ang timpla ng kanyang muka nang mabanggit ko ang pangalan ni Papa? May itinatago pa ba silang hindi ko alam? Dito ba talaga magtatapos ang lahat? Sa isang madilim na silid sa probinsya, habang hinihintay ang dapit hapon ng aking buhay? O baka naman ito na ang simula ng aking pagbangon mula sa mga basura ng aking nakaraan? Pinasok ako ni Manang Rosa sa dati kong silid ng pananahi sa ibabang palapag. Ito na lamang ang tanging espasyong hindi pa ginagalaw ni Carissa dahil puno ito ng mga lumang sinulid at makina na itinuturing niyang basura. Dito ko inilipas ang gabi, yakap-yakap ang telang ginawa ni Papa, habang pinakikinggan ko ang malalakas na tawanan at tugtugan mula sa itaas. Nagdidiwang sila sa kanilang tagumpay. Nagdidiwang sila sa aking pagkatalo. Kinabukasan, habang hinihintay ko na lang ang sasakyang maghahatid sa akin sa aking kulungan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Isang matandang babae na may marangal na tindig at mga matang puno ng awa ang pumasok sa silid. Si Lola Ines, ang ina ni Marco. Ang biyenan kong matagal nang pinili na manirahan sa probinsya dahil hindi niya makasundo ang sariling anak. Anak, Belen. Wika niya, ang boses ay nanginginig. Lumapit siya at hinawakan ang aking mga kamay. Patawarin mo ang aking anak. Hindi ko alam kung saan ako nagkamali sa pagpapalaki sa kanya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na pilit kong itinatayo sa paligid ng aking puso. Humagulgol ako sa balikat ng matanda. Sa kanya ko lang naramdaman ang yakap na matagal ko nang hinahanap, ang yakap ng isang ina. Lola, wala na po akong pupuntahan, sabi ko sa gitna ng aking mga hikbi. Mali ka, Belen, bulong niya sa akin. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang luma at kinakalawang na susi. Ang bahay na ito ay pag-aari ng mga Ramos. Ang dugo mo ang nananalaytay sa bawat pader nito. Hindi ka maaaring paalisin ng kahit sino. Hawakan mo ito. Inilagay niya ang susi sa aking palad. Susi iyan ng lumang bodega sa likod ng hardin. Ang bodega kung saan itinatago ng iyong ama ang lahat ng kanyang mga sekreto sa paghahabi. Doon, walang makakakita sa iyo. Doon, maaari kang magsimulang muli. Isang kislap ng pag-asa ang biglang sumilay sa aking puso. Ang bodega. Ang lugar na yon na matagal ko nang kinalimutan. Salamat po, Lola. Ang tanging nasabi ko. Nang gabing iyon, habang abala sina Marco at Carissa sa isang party kasama ang kanilang mga kaibigan, dahan-dahan kong itinulak ang aking wheelchair palabas. Gamit ang susi, binuksan ko ang pinto ng bodega. Amoy alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa akin. Ngunit para sa akin, ito ang amoy ng kalayaan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa maruming bintana, nakita ko ang mga
nakatambak na rolyo ng tela, ang lumang habihan ni Papa, at ang kanyang mga libro ng disenyo. Dito, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ko ang presensya ng aking ama. Habang hinihila ko ang aking sarili, mula sa wheelchair papunta sa isang lumang banig, sinubukan kong iunat ang aking mga binti. Wala pa ring pakiramdam, ngunit hindi ako sumuko. Sinimulan kong masahihin ang mga ito, pilit na ginigising ang mga natutulog na ugat. Sa bawat haplos, inaalala ko ang mga salita ni Lola Ines. Kailangan kong bumangon para sa aking ama, para sa aking sarili. Isang gabi, habang nag-eensayo ako, may nahulog na isang sobre mula sa isa sa mga lumang libro. Nang buksan ko ito, nakita ko ang mga bank statement. Doon ko natuklasan ang katotohanan. Paunti-unting inililipat ni Marco ang pera ng kumpanya patungo sa isang personal na account sa ilalim ng pangalan ni Carissa. Ginagamit nila ang pinaghirapan ng aking ama para sa kanilang mga luho at sugal. Sa gitna ng aking galit, biglang tumunog ang isang lumang telepono sa sulok ng bodega. Nagulat ako. Sino ang tatawag sa numerong ito na matagal nang hindi ginagamit? Dahan-dahan kong sinagot. Hello? Nandyan ba si Don Ricardo Ramos? Tanong ng isang boses sa kabilang linya. Wala na po siya. Anak niya po ito. Sagot ko. Miss Maribel. Si Mr. Takahashi po ito, mula sa Japan. Matagal na po kaming kliyente ng inyong ama. Gusto ko lang po sanang itanong kung kayo na po ba ang gumagawa ng shadow weave na tela. Kasi may kumakalat na balita sa industriya tungkol sa isang bagong hobby na kasing ganda ng gawa ng inyong ama. Gusto sana naming umorder. Ang puso ko ay biglang kumabog ng mabilis. Shadow weave. Iyon ang sekretong teknik ni Papa na siya lang ang nakakaalam. Bigla, sa gitna ng kadiliman ng bodega at ng aking buhay, isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Isang plano, isang paraan para bawiin ang lahat. Habang pinaplano ko ang aking mga susunod na hakbang, narinig ko ang boses ni Marco at Carissa sa labas ng bodega. Nag-aaway sila. Nasaan na ang pera, Marco? Kailangan nating bayaran ang mga utang natin. Kung hindi, baka pati ang mansyon na ito ay kailangan nating ibenta. Sigaw ni Carissa. Ang mansyon, ang huling pamana ng aking pamilya. Hindi. Hinding-hindi ako papayag. Dito sa loob ng madilim na bodegang ito, ang reyna ng basura ay magsisimula ng maghabi ng kanyang paghihiganti. Naging santuwaryo ko ang bodega. Sa araw, ako ang lumpong si Maribel na nakaupo sa isang madilim na sulok. Nagkukunwaring nagbabasa ng libro habang pinakikinggan ang mga utos at pang-aalipusta ni Carissa. Ngunit pagsapit ng gabi, kapag ang buong mansyon ay nahihimbing na sa kalasingan at pagod, dahan-dahan kong itinutulak ang aking wheelchair patungo sa aking lihim na mundo. Ang unang paghawak ko sa lumang habihan ni Papa ay tila isang muling pagsilang. Ang gaspang ng kahoy sa aking mga palad, ang amoy, yung mga sinulid na 10 taon nang nakatago. Ang lahat ng ito ay bumuhay sa isang bahagi ng aking pagkatao na matagal ko nang ibinaon. Hindi ko na kailangan ng liwanag. Ang aking mga kamay, ang aking mga braso, ang aking buong katawan, lahat sila ay naaalala ang bawat galaw. Ito ang tinatawag na muscle memory ng isang manghahabi. Sa ilalim lamang ng sinag ng buwan, nagsimula akong maghabi. Ang bawat paghila ng shuttle, ang bawat pagsiksik ng sinulid sa habihan, ay lumilikha ng isang ritmong pamilyar sa aking pandinig. Hindi ito ingay, ito ay musika. Ito ang tibok ng aking puso na muling natutong managinip. Sa bawat hibla na aking inilalagay, hindi lang tela ang aking binubuo, kundi ang bagong pundasyon ng aking buhay. At sa bawat hibla, isinusumpa ko na babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa akin. Minsan, habang abala ako sa paghahabi, naririnig ko ang malalakas na tawanan ni Marco at Carissa mula sa terasa.
Naririnig ko ang tunog ng kanilang mga baso ng alak na nag-uumpugan, ang kanilang mga halakhak na puno ng kasakiman. Ang mga tunog na yon, sa halip na saktan ako, ay lalo pang nagpatibay sa aking determinasyon. Naghahabi ako sa dilim, habang sila ay naliligo sa liwanag na ninakaw nila mula sa akin. Hayaan niyo lang, dahil ang pinakamadilim na anino ay nabubuo lamang kapag ang liwanag ay sobrang nakakasilaw. Sa tulong ni Manang Rosa, na palihim na nagdadala sa akin ng pagkain at mga balita, unti-unti kong naipupuslit palabas ang aking mga gawa. Ipinapadala namin ito kay Mr. Takahashi sa ilalim ng isang alias, ang manghahabi sa anino o The Shadow Weaver. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa industriya tungkol sa isang misteryosong manghahabi na lumilikha ng mga telang may kalidad na hindi pa nakikita mula noong panahon ni Don Ricardo Ramos. Nagsimulang dumating ang mga order. Ang perang kinikita ko ay palihim kong iniipon, kasabay ng pag-iipon ko ng mga ebidensya laban kay Marco na ibinibigay sa akin ni Manang Rosa mula sa mga basurahan sa opisina ni Marco. Isang gabi, habang tinatapos ko ang isang obra maestrang tela, isang disenyo ng bukang liwayway na sumisibol mula sa madilim na gabi, naramdaman ko na naman ang pamilyar na kislot sa aking kanang hinlalaki sa paa. Maliit lang ito, ngunit para sa akin, isa itong lindol ng pag-asa. Napangiti ako. Malapit na. Malapit na akong muling tumayo sa aking mga paa. Ngunit sa gitna ng aking kasiyahan, bigla akong nakarinig ng mga yabag na papalapit sa bodega. At isang boses na lasing at galit, si Carissa. Nasaan na ang mga alahas na binili mo sa akin, Marco? Sigurado akong dito lang sa paligid na ito, nahulog iyon. Nataranta ako. Mabilis kong tinakpan ng lumang kumot ang habihan. Sinubukan kong itulak ang aking wheelchair at pinakamadilim na sulok sa likod ng mga rolyo ng tela. Nanginginig ang aking buong katawan. Narinig ko ang pagpihit ng seradura ng bodega. Nakalock. Salamat sa Diyos. Ano ba yan, Nasa? Ano ba yan? Bakit nakakandado itong bulok na bodega na to? Sigaw ni Carissa, sabay sipa ng malakas sa pinto. Ang alingaungaw ng kanyang sipa ay dumagundong sa loob ng maliit na espasyo. Napatakip ako ng bibig, pinipigilan ang aking paghinga. Sumilip siya sa maruming bintana, sinusubukang aninagin ang loob. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang mukha, at nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Bukas na bukas din, ipagigiba ko itong walang kwentang lugar na ito. Umalis siya, ngunit naiwan sa akin ang isang takot na mas matindi pa sa dati. Paano kung bukas ay wala na akong pagtataguan? Paano kung matuklasan nila ang lahat? Kailangan ko ng bilisan. Ang oras ay unti-unti nang nauubos. Sumunod sa takot, ang isang kakaibang kapayapaan. Ang banta ni Carissa na ipagiba ang bodega. Sa halip na takutin ako, ay nagbigay sa akin ng isang malinaw na hudyat. Kailangan ko ng kumilos ng mas mabilis. Ang laro ng pagtatago ay malapit nang matapos. Panahon na para simulan ang pagtatanim ng lason sa loob ng mansyon. Ang lason ay hindi palaging nasa pagkain o inumin. Minsan, ito ay nasa anyo ng mga salitang hindi binibigkas, sa mga tinginang puno ng pagdududa at sa unti-unting pagguho ng tiwala. At yun mismo ang aking ginawa. Nagsimula ang lahat ng bumagsak ang pinakamalaking kontrata ng Ramos Textiles. Isang kliyente mula sa Europa ang nag-pull out, na ang dahilan ay ang sobrang pangit na kalidad ng mga telang ipinadala sa kanila nitong mga nakaraang buwan. Narinig ko ang sigawan ni Marco at Carissa mula sa kanilang opisina sa bahay. Paano nangyari ito, Carissa? Sabi mo kaya mong pantayan ang kalidad ng mga dating produkto. Bulyaw ni Marco. How would I know? I'm not a weaver. Saka, kasalanan mo yan. You should have given me a bigger budget para sa mga materials. Sagot ni Carissa. Ang boses ay matinis sa galit. Mula sa aking kinauupuan sa sala, habang nagkukunwaring nag-aayos ng sinulid, isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam ko kung bakit.
Ang kliyenteng iyon ay isa sa mga nakatanggap ng sample ng aking shadow weave. Ikinumpara nila ang aking obra sa basahang gawa ni Carissa. Sila mismo ang gumawa ng kanilang desisyon. Habang lumalalim ang gabi, lumalala rin ang lamat sa pagitan nilang dalawa. Ang dating matatamis na halik ay napalitan ng masasakit na paratang. Ang kanilang mga hapunan ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Ako naman, nanatiling isang tahimik na anino, isang baldado sa kanilang paningin, na nagmamasid sa unti-unting pagkalason ng kanilang pagsasama. Isang hapon, sa tulong ni Manang Rosa na nagsabing kailangan ko ng check-up, palihim akong nakipagkita kay Attorney Santos, ang pinagkakatiwalaang abogado ng aking ama. Sa isang tahimik na coffee shop, ibinigay ko sa kanya ang lahat ng ebidensyang naipon ko, ang mga bank statement, ang mga resibong nagpapatunay sa maluhong pamumuhay at pagsusugal ni Carissa gamit ang pera ng kumpanya. Magaling, Maribel, magaling, sabi ni Attorney Santos habang sinusuri ang mga dokumento. May mga bagay sa testamento ng ama mo na hindi alam ni Marco. Mga bagay na poprotekta sa'yo. Hayaan mo ako ang bahala rito. Ang mga salitang yon ay nagbigay sa akin ng panibagong lakas. Pagbalik ko sa mansyon, isinagawa ko ang aking huling patibong. Gamit ang isa sa mga koneksyon ni Manang Rosa, nagpadala ako ng isang hindi kilalang regalo para kay Carissa. Hindi ito alahas o mamahaling bag. Isa itong maliit na kahon na naglalaman ng isang peking ticket sa eroplano patungong Cayman Islands, one way, at isang maikling sulat na nagsasabing, "Ready to run away, my love? From M." Tiniming ko ang pagdating nito sa oras na si Marco lamang ang nasa bahay. Gaya ng inaasahan, siya ang nakatanggap at nagbukas nito. Ang sumunod na eksena ay parang isang bagyo sa loob ng mansyon. Pagdating ni Carissa, isang nag-aapoy na Marco ang sumalubong sa kanya. Ang kanilang sigawan ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Ang tiwala nila sa isa't isa ay tuluyan ng nawasak. Nang gabing iyon, matapos ang kanilang pinakamalakas na pag-aaway, nagkulong ako sa aking silid. Sa wakas, tahimik na ang paligid. Dahan-dahan, gamit ang lahat ng aking lakas, hinawakan ko ang lumang tungkod ni Papa na matagal ko nang itinago sa ilalim ng aking kama. Nanginginig ang aking mga braso, tumutulo ang pawis sa aking noo. Itinukod ko ito sa sahig. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, dahan-dahan akong tumayo mula sa aking wheelchair. Mahina pa ang aking mga binti. Nanginginig at puno ng sakit, ngunit nakatayo ako. Nakatayo ako sa sarili kong mga paa. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila sa isang mesang puno ng tensyon, isang unipormadong kartero ang kumatok sa pinto. May inabot siyang isang makapal na sobre kay Manang Rosa. Isang sobre na may opisyal na selyo ng Korte Suprema. Dinala ito ni Manang Rosa sa hapagkainan at inilapag sa gitna ni Marco at Carissa. Pareho silang napatingin dito, ang kanilang mga mukha ay biglang namutla. Ang lason ay nagsisimula ng kumalat sa kanilang dugo at ang antidote ay wala sa kanilang mga kamay. Ang hangin sa loob ng mansyon ay puno ng peke at matatamis na amoy. Ang pabango ng mga bisita, ang aroma ng mamahaling alak, at ang halimuyak ng kasinungalingan. Mula sa aking silid, naririnig ko ang lahat. Ang mahinang tunog ng pag-uumpugan ng mga kopita, ang mga pilit na halakhak, at ang boses ni Carissa na tila isang mga awit sa entablado, ipinagmamalaki ang kanyang mga bagong plano para sa Ramos Textiles. Nag-organisa siya ng isang marangyang dinner party para sa mga pinakamalalaking investor, isang desperadong pagtatangka upang muling makuha ang kanilang tiwala. Ito na ang gabing hinihintay ko. Sa tulong ni Manang Rosa, isinuot ko ang aking obra maestra. Isang simpleng bestida na walang palamuti. Ngunit ang tela nito ay tila may sariling buhay. Ito ang shadow weave, hinabi mula sa pinakamatitibay na sinulid na may disenyong tila mga alon sa dagat sa ilalim ng buwan.
Ang bawat hibla nito ay sumisigaw ng kasaysayan, ng kalidad at ng dangal ng pamilyang Ramos. Handa ka na ba, anak? Tanong ni Manang Rosa. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha ng paghanga at pag-aalala. Tumango ako, huminga ng malalim, at hinawakan ang gulong ng aking wheelchair. Handa na po, Manang. Oras na para harapin ang dilim. Dahan-dahan kaming pumasok sa malawak na dining hall. Sa isang iglap, ang lahat ng ingay ay nahinto. Ang lahat ng mga mata ay napako sa akin. Nakita ko ang gulat sa mukha ng mga investor, ang pangingilabot sa mukha ni Carissa, at ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Marco. What is she doing here? Ang unang narinig kong bulong mula kay Carissa. Lumapit sa akin si Marco. Ang kanyang mukha ay pilit na nakangiti, ngunit ang kanyang mga panga ay nag-iigtingan. Maribel, ano itong eksena mo? Hindi ka imbitado rito. This is a private event, umalis ka na. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ako ang may hawak ng kapangyarihan. Inayos ko ang aking pagkakaupo. Sa wheelchair, itinuwid ang aking likod na tila isang reyna sa kanyang trono at nagsalita sa isang boses na kalmado ngunit matatag. Sapat na para marinig ng lahat. Bakit ako aalis, Marco? Hindi ba't bahay ko rin ito? Hindi ba't ang bawat platong pinagkakainan ninyo ay nabili mula sa pawis ng aking ama? How dare you? Sigaw ni Carissa. Pagkatapos mong maging pabigat sa bahay na ito, may gana ka pang mag-iskandalo. Ang tanging iskandalo rito, Carissa, ay ang suot mong bestida. Sagot ko. Habang dahan-dahang hinihimas ang telang aking suot. Dahil ang tunay na Ramos, hindi nagsusuot ng imitasyon. Ang mga salitang yon ay tumama, na parang sampal. Namula ang mukha ni Carissa, ngunit si Marco nawala na sa pagtitimpi. Tumigil ka na, Maribel. Isa kang walang kwentang lumpo. Anong alam mo sa negosyo? Ang tanging alam mo lang ay ang maging biktima. Bulyaw niya sa akin sa harap ng lahat. Ang kanyang mga salita ay hindi na nakasakit sa akin. Sa halip, nagbigay ito sa akin ng huling hininga ng katapangan. Oo, Marco, ginawa mo akong lumpo. Ikinulong mo ako sa silyang ito. Pero ang hindi mo alam, habang nakaupo ako rito, nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo unti-unting winawasak ang pangalan at pamanang binuo ng tatay ko. Ang pangalang nag-ahon sa'yo mula sa kahirapan. Habang nagsasalita ako, sabay-sabay na umilaw at nag-vibrate ang mga telepono sa ibabaw ng mesa. Isang-isang tiningnan ng mga investor ang kanilang mga screen. Nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanilang mga mukha, mula sa pagtataka, patungo sa pagkabigla at sa huli, sa pagkadismaya. Isang press release mula sa opisina ni Attorney Santos inilalantad ang isinampa naming kaso laban kay Marco Montenegro para sa fraudulent transfer of assets. Isa-isang tumayo ang mga investor. Mr. Montenegro, I think we have to postpone this discussion. My apologies, but I have an early flight tomorrow. We will call you. Ang kanilang mga paalam ay malamig at mabilis. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang dating masayang party ay naging isang sementeryo ng mga pangarap ni Marco. Naiwan kaming tatlo sa gitna ng katahimikan, napapalibutan ng mga pagkaing hindi nagalaw. Ang maskara ni Marco ay tuluyan ng nalaglag. Ang natira na lang ay ang mukha ng isang desperadong talunan. Sa sobrang galit, lumapit siya sa akin at marahas na hinablot ang aking braso. Ikaw! Ikaw ang may gawa nito. Papatayin kita. Ngunit bago pa man niya mahigpitan ang kanyang hawak, isang malakas at may awtoridad na boses ang pumuno sa buong silid na nagpatigil sa kanya. Bitawan mo siya, Mr. Montenegro, o baka gusto mong dagdagan ko pa ang kaso mo ng physical assault. Sabay kaming napalingon sa pintuan. Doon nakatayo si Attorney Santos, kasama ang dalawang pulis na nakauniforme. Ang pagdating ni Attorney Santos at ng mga pulis ay parang isang malamig na tubig
na ibinuhos sa nag-aapoy na galit ni Marco. Bigla niyang binitawan ang aking braso na para bang napaso siya. Ang kanyang mukha ay namutla na parang papel. Si Carissa naman ay napatakip ng bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at hindi makapaniwala. Attorney Santos, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Marco. Sinusubukang maging kalmado ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay hindi maitatago. Ang ibig sabihin nito, Mr. Montenegro, simula ni Attorney Santos habang dahan-dahang inilalabas ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang briefcase, ay tapos na ang laro. Hawak ko rito ang orihinal na huling habilin ni Don Ricardo Ramos na isinumpa sa harap ng 3 testigo. Nakasaad dito na ang lahat ng ari-arian ng Ramos, kasama na ang kumpanya at ang lupang kinatitirikan ng mansyong ito, ay mananatili sa pangalan ni Maribel Ramos Montenegro hanggang sa kanyang kamatayan. Ang tanging karapatan mo lamang bilang kanyang asawa ay ang mamahala, hindi ang magmay-ari. Bawat salita ng abogado ay parang mga pako na ibinabaon sa kabaong ni Marco. Hindi totoo iyan. May pinirmahan siyang kasulatan. Ibinigay niya sa akin ang lahat. Ang kasulatang iyan ay peke. Simpleng sagot ni Attorney Santos. At may sapat kaming ebidensya upang patunayan iyon. Ang mga lagda ay pineke at ang notaryong ginamit ninyo ay matagal nang sinusubaybayan ng pulisya para sa kaparehong krimen. Sa isang iglap, nawala ng kulay ang mundo ni Marco. Napasandal siya sa mesa, halos hindi na makatayo. Si Carissa, nang makita ang pagbagsak ng lalaking inaasahan niya, ay hindi na nag-aksaya ng panahon. Dahan-dahan siyang umatras, palayo kay Marco, na para bang isa itong may sakit na nakakahawa. Hindi ko alam yan. Wala akong kinalaman dyan, Marco. Ikaw ang may pakana ng lahat. Sigaw niya, sabay takbo paakyat ng hagdan. Narinig na lang namin ang sunod-sunod na pagkalabog mula sa itaas, ang tunog ng mga aparador na binubuksan at mga maletang isinasara. Iiwanan na niya ang barkong palubog. Ang mga pulis ay lumapit kay Marco. Mr. Montenegro, kailangan niyo po munang sumama sa amin sa presinto para sa ilang katanungan. Habang isinasama nila si Marco palabas, ang lalaking dating hari ng mansyong ito ay dumaan sa harap ng aking wheelchair. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at galit. Maribel, patawarin mo ako. Nagkamali lang ako. Huwag mong hayaang mangyari ito. Tinitigan ko lang siya. Walang emosyon sa aking muka. Ang paghingi niya ng tawad ay hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Ang tawad, Marco, ay para sa mga taong nagsisisi, hindi para sa mga nahuli lang. Ilang sandali pa, bumaba si Carissa. Bit-bit ang 2 malaking maleta. Nagmamadali siyang dumaan sa amin, hindi man lang tumingin sa direksyon ko. Ang reyna ay tumatakas na sa kanyang bumagsak na palasyo. Nang mawala na silang lahat, ang tanging natira sa malawak na dining hall ay ako, si Attorney Santos at si Manang Rosa. Ang katahimikan ay nakabibingi, ngunit ito ang pinakamapayapang katahimikan na naramdaman ko sa loob ng mahabang panahon. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, itinulak ko ang aking wheelchair papasok sa opisina ni Marco. Ang opisina na dapat ay sa akin. Ang amoy ng kanyang pabango ay nananatili pa rin sa hangin. Isang masamang alaala na kailangan kong burahin. Dahan-dahan kong nilibot ang silid. Nakita ko ang mga litrato niya kasama ang mga maimpluwensyang tao. Ang mga tropeyo na napanalunan niya. Mga tropeyong ako ang dahilan. At doon, sa ibabaw ng kanyang mesa, nakita ko ang isang naka-frame na litrato ni Carissa, nakangiti na parang isang anghel. Kinuha ko ito, tinitigan ng ilang sandali. At walang anumang pag-aalinlangan, ibinagsak ko ito sa basurahan. Umupo ako sa kanyang malaking silyang gawa sa balat. Ang silyang ito, na dating simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay perpektong akma sa akin. Mula sa bintana, tanaw ko ang buong hardin. Ito na.
Nabalik na sa akin ang aking karapatan. Ngunit habang nakaupo ako roon, isang tanong ang pumasok sa aking isipan. Saan nanggaling ang perang ginamit ni Marco pambayad sa napakalaki niyang utang sa sugal bago pa man mangyari ang lahat ng ito? Tila may isa pang piraso ng palaisipan na hindi ko pa nakikita. Paano? Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Ang mansyon na dating kulungan ko ay unti-unting bumalik sa dati nitong sigla. Pinalitan ko ang lahat ng kurtinang pinili ni Carissa, ibinalik ang mga lumang muebles ng aking mga magulang at pinuno ang bawat florera ng mga sariwang bulaklak. Ang amoy ng kasinungalingan ay napalitan ng amoy ng tahanan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari sa Ramos Textiles. Sa aking pagbabalik, hindi bilang isang lumpo, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana, sinalubong ako ng mga palakpakan at luha ng kagalakan mula sa mga matatandang manggagawa na tapat pa rin sa alaala ng aking ama. Muli kong binuksan ang mga lumang habihan, ibinalik ang mga nawalang benepisyo, at higit sa lahat, ibinalik ko ang puso sa kumpanya. Naging abala ako. Sa umaga, nasa opisina ako, inaayos ang mga gusot na iniwan ni Marco. Sa hapon, personal kong tinuturuan ang mga bagong manghahabi, ipinapasa sa kanila ang mga sekretong teknik ng aming pamilya. At sa gabi, ipinagpatuloy ko ang aking physical therapy. Bawat araw, mas lumalakas ang aking mga binti. Mas nagiging matatag ang aking mga hakbang. Isang araw, dinalawa ko ni Attorney Santos. May dala siyang balita. Si Carissa ay natagpuan sa isang mumurahing kasino, baon sa utang, at wala nang natirang anumang yaman. Ang lahat ng perang ninakaw niya ay naubos sa sugal. Si Marco naman, habang nasa loob ng selda, ay nalaman na ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay siya ring naglaglag sa kanya. Isiniwalat ang iba pa niyang mga ilegal na transaksyon para lamang gumaan ang sariling parusa. Ang lason na itinanim ko ay kumalat hanggang sa huling hibla ng kanilang pagsasama. Ngunit ang tunay na paghilom para sa akin ay hindi nagmula sa kanilang pagbagsak. Nagmula ito sa pagbangon ng mga taong nadamay. Ang muling pagbibigay ng trabaho sa daan-daang pamilya, ang makita ang kanilang mga ngiti, ang marinig ang tunog ng mga habian na muling umaandar, iyon ang tunay na tagumpay. Sa araw ng muling paglulunsad ng Ramos Textiles, isang malaking pagtitipon ang naganap sa aming bakuran. Dumating ang mga kliyente, mga kaibigan, at ang lahat ng mga taong naniwala sa akin. Habang naglalakad ako papunta sa maliit na entablado, hindi ko na kailangan ng tungkod o ng wheelchair. Ang bawat hakbang ko ay matatag at puno ng kumpiyansa. Tumingin ako sa salamin bago ako umakyat. Ang babaeng nakita ko ay hindi na ang babaeng pagod at walang pag-asa na nakita ko ilang buwan na ang nakalipas. Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay may mga matang nagniningning sa katatagan, isang ngiting nagpapahiwatig ng kapayapaan, at isang tindig na sumisimbolo sa isang telang hinabi mula sa sakit at pag-asa. Ito na ako. Ito na ang bagong Maribel Ramos. Pagkatapos ng aking talumpati, nilibot ko ang hardin. Malaya at payapa ang aking pakiramdam. May napansin akong isang misteryosong bulaklak na nakalagay sa puntod ng aking ama. Isang uri ng sakura na hindi tumutubo sa Pilipinas. Sino kaya ang nag-iwan nito? Kinabukasan, bago ang huling pagdinig sa kaso ni Marco, hiniling niyang makausap ako. Nag-alinlangan ako noong una, ngunit pumayag din ako. Gusto kong harapin siya, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang taong nakaligtas. Sa isang maliit at malamig na silid sa loob ng korte, naghaharap kaming muli. Wala na ang dating kayabangan sa kanyang mga mata. Ang natira na lang ay ang isang lalaking wasak at puno ng pagsisisi. "Belen?" sabi niya. Ang boses ay basag. "Alam kong huli na ang lahat, pero gusto ko lang malaman mo. Patawarin mo sana ako. Nabulag ako sa pera, sa kapangyarihan. Nabulag ako sa lahat ng bagay na hindi naman pala mahalaga." Tinitigan ko siya.
Ang galit na matagal kong kinimkim ay unti-unti nang nawawala. Napapalitan ng isang kakaibang awa. Pinapatawad na kita, Marco. Sabi ko, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para tuluyan na akong makalaya. Tumayo ako para umalis. Ngunit may huli siyang sinabi na nagpatigil sa akin. Ang pera. Ang perang ipinambayad ko sa utang ko sa sugal. Hindi iyon galing kay Carissa. May isang taong tumulong sa akin. Isang tao mula sa Japan. Ang sabi niya, may utang na loob daw siya kay Don Ricardo. Isang tao mula sa Japan. Bigla kong naalala ang bulaklak sa puntod ni Papa. Ang tawag ni Mr. Takahashi. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unti nang nabubuo sa aking isipan. Ang pag-amin ni Marco tungkol sa tulong na kanyang natanggap mula sa isang misteryosong tao sa Japan ay nagpatuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito isang bigat, kundi isang kuryosidad, isang palaisipan na dahan-dahan kong bubuuin, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa pag-unawa. Ang pagpapatawad ko kay Marco ay nagbigay sa akin ng tunay na kalayaan. Ang kalayaang magpatuloy, hindi na nakatali sa nakaraan. Ang buhay sa Ramos Textiles ay umuunlad. Nagpakilala ako bilang The Shadow Weaver sa publiko at ang aking kwento ay naging inspirasyon. Ang aming mga tela ay muling bumalik sa internasyonal na merkado, hindi lamang dahil sa kalidad, kundi dahil sa kwento ng pagbangon at pagpapatawad na dala nito. Ngunit ang aking paglaya ay hindi lang tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa paghahanap ng layunin sa labas ng sarili kong sakit. Itinatag ko ang isang foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil, ang liwanag ng habi. Dito, hindi lang sila tinuturuan ng paghahabi, kundi binibigyan din sila ng espasyo para pagalingin ang kanilang mga sugat, para makahanap ng boses at para muling maniwala sa kanilang sariling lakas. Ang bawat hibla na kanilang hinahabi ay sumisimbolo sa kanilang pagbangon. Bumalik sa aming mansyon si Lola Ines at sa wakas ay nabuo ang isang pamilya na hindi nakabase sa dugo, kundi sa pagmamahalan at paggalang. Tuwing gabi, kinukwentuhan niya ako tungkol sa mga kabataan ni Marco at sa mga aral na dapat niyang natutunan. At sa mga kwentong yon, mas naiintindihan ko ang lalaking minsang minahal ko. Ang bawat dapit hapon ay puno na ng kapayapaan, walang ingay ng pagtatalo, walang halakhak ng pangungutya. Tanging ang tunog ng mga ibon, ang banayad na simoy ng hangin, at ang amoy ng mga bulaklak sa hardin. Ang hardin na ito, na matagal nang naging sementeryo ng aking mga pangarap, ay muling namulaklak. Isang araw, nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa Fashion Week sa Milan. Ipinapanukala nila na ako ang maging keynote speaker at ipakita ang aking bagong koleksyon. Ang puso ko ay kumabog sa tuwa. Ito ang pangarap ng aking ama, ang pangarap ko rin. Sa araw ng paglalakbay ko patungong Milan, nagpaalam ako kay Lola Ines. Anak, sana ay maging masaya ka. Nakita ko na ang paghilom sa iyong puso. Salamat po, Lola. Kung wala po kayo, hindi ko po ito mararating, sabi ko, habang mahigpit siyang niyakap. Bago ako sumakay sa kotse, nilingon ko ang mansyon. Ito ang naging kanlungan ko, ang naging saksi sa aking pagbagsak at pagbangon. Ngunit hindi na ito ang tanging kahulugan nito. Ito na ngayon ang simbolo ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng lakas ng isang babae na tumangging manatiling biktima. Ang bawat hakbang ko palayo sa mansyon ay isang hakbang patungo sa kinabukasan na akin mismo ang naghahabi. Hindi na ako naghahanap ng pagmamahal mula sa iba. Natagpuan ko na yon sa aking sarili, sa aking sining, at sa mga taong tinulungan ko. Ito na ang aking paglaya. Ang paglaya mula sa anino ng nakaraan at ang pagyakap sa liwanag ng isang bagong simula. Ang huling sulyap ko sa mansyon ay puno na ng liwanag. Hindi na ang malalamig na anino ng pagtataksil, kundi ang mainit na sinag ng araw na sumisikat. Ang oras ay tila isang ilog na patuloy na umaagos
nagdadala ng mga bagong tanawin at nagpapabura ng mga lumang pilat. Lumipas ang ilang taon at ang pangalan ni Maribel Ramos ay hindi na lamang naaalala bilang isang biktima ng pagtataksil, kundi bilang isang icon ng katatagan at muling pagsilang sa mundo pang industriya ng tela. Ang Ramos Textiles ay naging isang pandaigdigang pangalan. Ang bawat produkto ay sumisigaw ng kalidad at kwento. Ngunit higit pa rito, ito ay naging simbolo ng isang babaeng nagpatunay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa halaga ng pera, kundi sa tibay ng loob. Ang liwanag ng Habi Foundation ay lumago, nagbibigay pag-asa at bagong simula sa libu-libong kababaihan na dumaan sa kaparehong pagsubok. Ang mansyon ng mga Ramos ay hindi na lamang isang bahay, kundi isang sentro ng pag-aaral, kung saan ang mga kabataan ay tinuturuan hindi lang ng paghahabi, kundi pati na rin ng aral ng dignidad, tiyaga, at pagpapatawad. Tuwing hapon, makikita si Maribel na naglalakad sa hardin kasama si Lola Ines, na ang bawat kulubot sa mukha ay sumasalamin sa kapayapaan at pagmamahalan. Ang mga bata mula sa foundation ay tumatakbo sa paligid. Ang kanilang mga tawa ay nagbibigay buhay sa bawat sulok ng mansyon. Oo, natawad na ni Maribel ang lahat. Ang awa na kanyang naramdaman para kay Marco sa huling pagkikita nila ay lumago. Hindi bilang paglimot sa kasalanan, kundi bilang isang pagpapalaya sa kanyang sarili. Hindi na siya nagdadala ng galit o pait. Naintindihan niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa gumawa ng kasalanan, kundi para sa taong nasaktan upang ganap na makalaya ang kanyang puso. Ang paghahanap ng kasagutan sa misteryo ng taong mula sa Japan ay naging isang personal na paglalakbay na nagpakilala pa sa kanya sa mas malalim na kasaysayan ng kanyang ama at sa mga koneksyon nito sa mundo, na lalo pang nagpatibay sa kanyang legacy. Ganap na payapa na ang buhay ni Maribel. Ang ingay ng nakaraan ay napalitan ng tahimik na simoy ng hangin. Wala ng takot, walang ng pangamba. Ang kanyang kaligayahan ay hindi na nakasalalay sa pagmamahal ng isang lalaki, kundi sa pagmamahal sa sarili, sa kanyang sining, at sa pagtulong sa kapwa. Ang kanyang nangiti ay tunay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Natagpuan niya ang kanyang sariling langit sa gitna ng mundong minsang naging impyerno. Si Marco Montenegro ay hinatulan ng korte para sa kanyang mga krimen. Pagkatapos niyang makulong at makalaya, wala nang naiwan sa kanya. Ang kanyang dating yaman at kapangyarihan ay nawala na parang bula. Siya ay naging isang anino ng kanyang dating sarili, tinitiis ang hiya at pagmamaliit ng lipunan. Ang kanyang pagtataksil ay naging simbolo ng pagkawasak ng isang pamilya at karera, isang babala sa mga taong bulag sa ambisyon. Si Carissa Valdez ay nagpatuloy sa kanyang maluhong pamumuhay hanggang sa maubos ang lahat ng kanyang pera at koneksyon sa sugal. Nawala ang kanyang kinang, nawala ang kanyang kagandahan, at naiwan siyang nag-iisa at walang-wala. Ang kanyang kasakiman at kayabangan ay humantong sa kanyang sariling pagkawasak. Isang patunay na ang panlabas na anyo ay hindi kailanman magiging katumbas ng tunay na halaga ng isang tao. Ang kwento ni Maribel Ramos ay naging isang pag-asa para sa lahat. Sa bawat nilang kanyang hinabi, sa bawat pagtawa ng mga batang natutulungan niya, sa bawat ngiti ng mga kababaihang binigyan niya ng pangalawang pagkakataon, naroon ang kanyang legacy. Ang kanyang buhay ay isang testamento sa katotohanan na kahit gaano kalaki ang sakit, kahit gaano kalalim ang pagtataksil, mayroon pa ring pag-asa para sa paghilom, paglago, at muling pagsilang. Ang kanyang kwento ay isang walang hanggang paalala na sa bawat dulo, mayroong isang bagong simula, at sa bawat sugat, mayroong isang pagkakataon para sa isang mas matibay at mas magandang habi ng buhay.